Isang magandang araw po sa ating lahat. Maupay na adlaw ha aton nga tanan. Welcome kayo dito sa aking YouTube channel, ang Madiskarting Waray. Kung bago ka lang sa aking channel, dito ay matututo kang magluto ng iba't ibang kakanin na pwede nyo po itong pagkakitaan. Dito ay hindi lang din po kakanin ang pwede nyo pong matutunan sa aking YouTube channel. Dito ay matututo kayong mag-bake ng cake at mag-design ng cake. Kaya naman, ano pang hinihintay nyo kung gusto nyong makatulong sa pamilya nyo at magkaroon ng hanap buhay? Panoorin nyo na po itong aking mga video dahil matutulungan po kayo nito magkaroon ng pagkakakitaan nyo kahit nasa bahay lang kayo. So ngayon ay magluluto naman tayo at isi-share ko naman sa inyo itong aking masarap na pandesal na mas masarap pa sa Pandi Manila. Promise ko yan sa inyo. Talagang napakasarap niya. Creamy po ito kahit walang palaman. Mas maganda sana kung mayroon pang Edin cheese ang ilalagay natin. Pero dahil gusto ko yung simple lang at hindi ganun ka magastos itong pandesal, kaya naman ibibigay ko na sa inyo at ipakikita ko na sa inyo kung paano nga ba ako magluto ng masarap na pandesal. Ang una nating gagawin dito ay pagsasama-samahin muna natin ang ating wheat ingredients. Tulad ng milk. Ang gatas na ginamit ko dito ay Alaska Iba para mas creamy po. 1 cup of milk ang ginamit ko dito, and then 1/4 cup of butter. Ito ay tinunaw. Maglalagay naman tayo dito ng 1 piece of egg. Medium size po ito. And then imimix lang po natin siya at ilalagay naman natin dito ang instant yeast. 2 teaspoon lang po ang ginamit ko. I-mix natin ng mabuti. Pagka-mix ay maglalagay na tayo dito ng 3 and 1/4 cup of all-purpose flour. Kailangan sasalain po natin ito. And then ilalagay na natin yung ating 1/4 cup of sugar. Huwag kayong mag-alala dahil hindi po ito matamis. And then 1 teaspoon of salt. And then pagkatapos niyan imimix na natin. Pagka ma-mix na natin, maglagay tayo dito ng pakunti-kunting all-purpose flour para maging buo na po siya. Then pagka okay na, mamasahin na po natin ito sa malinis na mesa. And then pagka hindi pa po siya medyo matigas, maglalagay naman tayo ulit ng ating all-purpose flour. Paunti-unti lang po siya. Imamasahin po natin ito ng 18 minutes. Ayan. Ipo-form naman na natin yan ng pa-circle. Imamasa lang natin and then maglalagay lang ulit tayo ng all-purpose flour para hindi dumikit sa mesa itong ating dough. Pagkatapos niyan, okay na po yan. Pagka mamasa nyo na po yan ng 18 minutes, ilalagay na po natin yan sa malinis na ating lagayan. And then, tatakpan naman na po natin yan ng 2 hours para mas maganda at mas malambot itong ating pandesal. 2 oras ko po ito pinaalsa. Ayan, tinakpan po natin yan ng plastic. Ay, pagka tapos ng 2 oras, ayan na po, nag-double size na po siya at nag-triple size pa nga. Napakalaki ng tinubo niya. And then, ayan, ipinaplat ko siya. Katapos hinati-hati ko lang yan siya. Ito mga kawaray ay hindi ko paninda kaya hindi ako gumamit dito ng timbangan para dito, para sukat na sukat lahat. Dito ay tinansya ko lang dahil nga po ito ay pangkain lang namin. Ayaw nga sanang i-share dahil nga ito ay pang pamilya lang na recipe. Then, ilalagay na natin, bubudburan natin o lalagyan natin na ito ng breadcrumb para po ito sa pandesal. Bibili kayo, sasabihin nyo po na breadcrumb para sa pandesal. Meron kasing ibang breadcrumb, baka ibang breadcrumb po ang ibigay sa inyo. Basta sabihin nyo lang pang pandesal. So, ito na, pinaalsa ulit natin yan ng 15 minutes o 20 minutes. Bago natin isalang sa ating oven, kailangan 15 minutes muna natin ipapaalsa yan. Pero dapat ang inyong oven huwag niyong kakalimutan. Dapat ay nakapagpainit na kayo, pinainitan nyo na ang inyong oven o binuksan nyo na ang inyong oven bago nyo po ilalagay ang inyong pandesal. So, ayan mga kawaray, i-share ko na talaga sa inyo. Matagal ko na po itong ginawa. Pinag-iisipan ko nga lang kung talaga bang isi-share ko na ba itong aking pandesal recipe o hindi muna. So, dahil gusto ko nga na ang tulad kong nanay na hindi na bumili ng pandesal kung mayroon naman silang oven, bakit hindi nilang kayo ang gumawa, diba? Dahil sobrang mahal na ngayon kapag bumili ka pa ng pandesal. So, eto na nga siya. Naluto na after 20 minutes na sinalang natin sa ating oven. O, titingnan nyo lang din
kung luto na. Ayan, pero 20 minutes ko po itong sinalang sa ating oven. Napakalambot. Talagang ang flavor niya butter po, dahil mas madaming butter mas masarap. Sobrang sarap, kahit ang aso namin nasarapan dito sa pandesal. Promise kayo sa inyo. At alam ko na kapag ipatikim niyo po ito sa inyong mga kapitbahay, sa inyong mahal sa buhay, magugustuhan po nila itong napakasarap na pandesal. Itong pandesal ko na to, itong video ko na to, matagal na to. Pinag-iisipan ko nga lang kung i-share ko nga ba o hindi na, kasi syempre gusto ko sa akin lang yung recipe na yun, pero kung gusto ko nga matututo kayo at lahat na ay pwede kong ibigay sa inyo. So eto na, kakain na tayo ng masarap at pwede na po natin yan i-partner sa mainit na kape, lalong na po sa panahon ngayon dahil bagyo ngayon. At alam ko na kapag kahit may harina lang kayo sa inyong bahay, pwede nyo po yan gawing pandesal. So ayan mga kawaray, kung nagustuhan nyo po itong aking video ngayon, subscribe nyo po ang aking YouTube channel, ang Madiskarting Waray. At syempre, kung gusto nyo ng mga picture na pwede nyong paninda, dalawin nyo po ang aking Facebook, Hasmin Kabigkis. Ang gusto nyong hiramin at pang-pa-order nyo, i-follow nyo po ang aking Facebook page, Cake by Ate Jazz. Lahat ng gusto nyo yung hiramin na pwede nyo yung pang-post sa inyong mga FB, hiramin nyo na po yan. Hindi ko po yan pinangalanan. Pwede nyo pong hiramin at ipang-post nyo po yan. Pagka magawa nyo na, maluto nyo na at perfect nya, tsaka nyo po ipa-order at gamitin nyo po yung mga picture ko. So yan, at yung aking alaga na si Patrick, talagang gustong-gusto niya yung amoy pa lang ng pandesal. Gustong-gusto niya na po. Kahit wala po siyang palaman, masarap na po siya, pero kung gusto niyo pong lagyan ng cheese, mas masarap pa po yan. So, ayan, hanggang dito na lang. Thank you sa inyong lahat at sana magustuhan niyo po ang lasa nito. At kung magustuhan niyo, subscribe niyo po ang aking YouTube channel. Thank you and God bless po sa ating lahat mga kawaray!